Mabuhay sa iyong lahat, ako si Mary at ngayon ay tatalakayin natin ang Kabanata 7 at 8 sa nobelang El Filibusterismo na isinulat ni Dr. Jose Rizal. Simulan na natin ang ating aralin tungkol sa El Filibusterismo. Dumako muna tayo sa Kabanata 7 na pinamagatang si Simon. Kasataan sa Kabanata 7 na pinamagatang si Simon. Tunog ng lakad. Pangunitang, pag nagulat na bigla, pagpawi, pagalis, naniniil ng aapi, nahantong, darating, taliwas, kawaliktaran, hindi pagsunod, paghihimagsik, pagsuway, pagre-rebelde, paniunlakan, pinayagan. Ito ang mga tauhan sa Kabanata 7 na pinamagatang si Simon. Una ay si Simon. Siya ang nagbalat kayo bilang isang alahero na nangangalang Simon. Ginamit niya ang kanyang pagkakalinlangan para gumanti sa pumatay sa kanyang ama. Ang ikalawang tauhan naman ay si Basilio. Siya ay ang anak ni Sisa at kapatid ni Basilio. Inangkot siya ni Kapitan Tiago. Siya din ang nakaalang sa lihim ni Simon. Tagpuan sa Kabanata 7 ay sa ilalim ng puno ng balete. Ito naman ang buod ng Kabanata 7. Pagkatapos ng 13 taon ay muling nakita ni Basilio ang misteryosong lalaki na tumulong sa paglilibing sa kanyang inang si Sisa. Ito ay nagbabalat kayong mag-aalahas na si Simon. Si Basilio ang unang nakatuklas ng lihim ni Simon. Bukod sa kanyang huwad na katauhan ay bati din ng binata ang binabalak ni Simon na himagsikan laban sa mapang-aping kasapi ng pamahalaan. Inalok siya ni Simon na makiisa sa kanyang layunin, ngunit ito ay kanyang tinanggihan. Ang pangarap ni Basilio ay makatapos ng medisina at matubos sa pagiging alila ng kanyang kasintahan na si Huli. Ang mga layunin na ito ay pinagtawanan at kinutya ni Simon. Sinabihan niya ang binata na walang kabuluhan ang buhay na hindi inuukol sa dakilang layon. Ayon sa kanya ay dapat na maging malaya muna sila sa mga mang-aalipin para makamit nila ang mapayapang buhay. Hindi naging sapat ang mga pangaralin ni Simon upang tuluyan niyang makumbinsi ang binatang si Basilio. Ito naman ang mga mensahe o aral na makukuha sa Kabanata 7. Una, ang pagiging mahinahon ni Basilio ay naglalayo sa kanya sa kapahamakan, gaya na lamang na ginagawa ni Simon na paghihimok kay Basilio, ngunit hindi ito nagpapadala sa mga sinasabi ni Simon. Hindi naniniwala si Basilio na ang karahasan ay may bubungang maganda. Pangalawa, pagiging makabayan ng isang Pilipino. Base sa kabanatang ito, lumabas na isang makabayan si Simon na nagnais na kalayaan laban sa dayunan. Ito ay magandang katangian, ngunit depende kung paano mo ito gagawin. Gaya ni Simon na sagot ay karahasan at Basilio na naniniwala sa katahimikan. Ngayon, tapos na natin ang Kabanata 7. Dumako naman tayo sa Kabanata 8 na pinamagatang Magandang Pasko. Talasalitaan sa Kabanata 8 na pinamagatang ang Magandang Pasko. Larawan, salapi, pera, tampipi, lalagyan ng gawa sa dahon at ng niyog, nagtitimag, luphang basa, babad, katagi, kataga, salita. Ito ang mga tauhan sa Kabanata 8 na pinamagatang ang Magandang Pasko o Maligayang Pasko. Una ay si Huli. Si Huli ay anak ni Cabezang Tales. Pangalawa ay si Hermana Pecha. Siya ang Panginoon o amo ni Huli kung saan nagtrabaho si Huli bilang katulong. Pangatlo, si Tandang Celo. Siya ang ama ni Cabezang Tales. Si Cabezang Tales naman ay nakulong ng mga tulisan. Siya ang ama ni Huli. At panghuli ay si Basilio. Siya ang kasintahan ni Huli. Ang tagpuan naman sa kabanatang ito ay sa bahay ni Cabezang Tales at ang simbahan sa San Diego. Ito naman ang buod ng Kabanata 8. Pagkagising ni Huli ay agad niyang tinungon ang kinalalagyan ng mahal na berhen upang alamin kung ibinigay ang hinihiling niya. Nagkasya na lamang na aliwin ang kanyang sarili nang makita niya na wala namang himalang nangyari. Inayos niya lamang ang mga damit na dadalhin niya papunta sa tahanan ni Hermana Penchang. Dahil ang Pasko ay para sa mga bata, kaya ang mga ina ay binibihisan ang kanilang mga anak upang magsimba at pagkatapos ay dadalhin sa kanilang mga ninong at ninang upang doon ay mamamasko.
Nang tangkain ni Tandang Selo na ibuka ang kanyang bibig upang batiin sana ang kanyang mga kasama sa bahay ay walang lumabas na tinig mula dito. Tinangka niyang pisilin ang kanyang lalamunan, pihitin ang leeg, sinubukang tumawa ngunit kumikibot-kibot lamang ang kanyang mga labi. Tuluyang napipi ang matanda. Ito naman ang mensahe o mga aral na makukuha galing sa Kabanata 8. Makikita na ang Pasko ay talagang lubhang pinahahalagahan ng mga Pilipino noon pa man. Sa matatanda, nagbibigay sila ng paggalang sa pamagitan ng pagmamano sa mga ito. Kapansin-pansin din na mayroong nakaalang simpleng regalo na pinahahalagahan nila tulad ng matatamis na prutas o kahit anong bagay na buong pusong inaalay ng sinumang nagbibigay. Ang isa pang aral sa kabanatang ito ay huwag mawalan ng pag-asa. Magpakatatag at isiping lahat ng problema ay malalampasan. Katulad na lang na ginawa ni Julie, wala mang himalang nangyari katulad ng hiling niya sa mahal na Birhen. Sinabi na lamang niya sa kanyang sarili na kahit siya ay magpakakailila, ay makikita pa rin naman niya ang bahay at makauwi pa rin siya dito. Ngayon naman, natapos na natin talakayin ang dalawang kabanata, ang Kabanata 7 at Kabanatang 8. Ngayon ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit para malaman natin kung mayroon talaga tayong naunawaan sa kabanata. Narito ang mga katanungan mula sa Kabanata 7 at Kabanata 8. Unang katanungan, sino ang nagpanggap na bilang isang alahero? Pangalawa, siya ang kapatid ni Crispin at anak ni Sisa. Pangatlo, saan nakita ni Basilio si Simon? Pang-apat, ilang taon ang nakalipas bago bumalik si Simon? Pang-lima, ang pangarap ni Basilio ay makapagtapos ng... Para sa ika-6 at ika-10 katanungan, sino-sino ang mga tauhan sa Kabanata 8 na pinamagatang Magandang Pasko? At dito nagtatapos ang aming talakayin tungkol sa Kabanata 7 at Kabanatang 8 sa nobelang El Filibusterismo na isinulat ni Dr. Jose Rizal. Salamat sa pagkikinig at pagnunood.